Nakatagpo ng pagnanais na mabuhay. Ikaw ba ay magbubunton? Magbubunton. Mangyaring tapusin ang gawain sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mamamatay ka. Itinaboy ng mga amang magulang dito. Hindi ako pwedeng mamatay dito sa sakit. Tawagin ang isang hotel. Walang sinuman ang magbabayad para manatili sa ganitong sira-sirang lugar. May bisita na. Saan? Mawawalan ng sistema, magdadala ba ng virus ang bisita? Hindi makakaalis ang bisita sa hotel. Walang panganib ng virus. Ganap na ligtas habang nananatili. Magbayad gamit ang Crystal Core. Hahaha. Magandang araw po, customer. Ako ang manager. Ihulog nyo na ang armas. Sundan nyo ako para mag-check-in. Isa kang may kapangyarihan sa espasyo. Hindi po, ako lang ay isang ordinaryong manager. Kahit isang palo lang nitong pader, hindi ko kayang buhatin. Sinasabi mong dito ay tiyak na ligtas. Niloko mo ako dahil hindi nasa mundo ng katapusan ang aming bahay pahingahan. Ate, naririnig mo ba ang tunog ng mga zombie dito? Saan ang check-in? Doon, ate, tulungan mo akong makapunta roon, okay, nang hihina ang mga binti ko. Dahil ikaw ay isang karaniwang tao. Bakit hindi ka nasaktan ng lamig ng aking yelo? Ito ay isang safety shield. Sa bahay pahinahan, ako ay walang kapantay. Sa hotel na ito, walang makakasakit sa akin. Kahit ikaw, hindi mo kaya. Gaano katagal ka mananatili, Ginoo? Siyempre, may ganap na depensa. Bakit mo pa ako pinapayagang mag-check-in? Ang aming hotel ay garantisadong sulit sa halaga. Subukan mong manatili ng isang araw. Kung hindi, niloloko kita. Basta umalis ka na lang ulit. Manatili ka muna ng isang araw. Parang salamin na kwintas. Panghuli na kristal ng mga halaman. Isang piraso ay nagkakahalaga ng 20 puntos. Ang bayad sa kwarto ay 20 sa isang araw. Ito ang keycard ng kwarto. Ginoo ng sistema. Mukhang may kapalpakan ang ating hotel. Mahalang hotel dahil talagang ligtas ito. Magandang umaga, ate. Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Nagtanggol ako buong gabi. Walang zombie, walang alarma. Talagang ligtas ang lugar na ito. Nakatulog ako ng mabuti. Magpapalawig pa tayo ng 2 araw. Anak, ano ang gusto mong kainin sa almusal? Ay, nakalimutan ko. Sa bahay, may 2 itlog at kalahating kahon lang ng instant noodles. Kaya ang kakainin lang namin ay itlog na pinirito at instant noodles. Tunay na itlog. Matagal nang hindi ginagamit ang instant noodles na ito. Hey! Ang lakas na ito ay tiyak na hindi makakaligtas sa katapusan ng mundo. Hindi ba pwedeng tulungan siya kahit saglit? Kung siya ay nasugatan, mas lalala ang kanyang kondisyon. Ang kaunting trabahong ito ay isang iglap lang para sa kanya. Ate, pwede mo bang tulungan ako? Ang kaunting sugat ay mabilis nagagaling. Ate, ang galing-galing mo. Salamat sa'yo. Dapat bang ilagay ang balde ng tubig? Pupunta ako sa balon para kumuha ng tubig. Salamat, ang bait mo talaga. Amoy ng nakaraang mundo. Noon, pinag-usapan pa namin ang mga pangarap. Hindi ka ba busog, ate? Busog na busog ako. Ako na ang maghuhugas ng pinggan. Ay! Ano ang proseso ng pagproseso ng mga tabla? Maaaring gawing kagamitan ang mga espesyal na enerhiya na bagay.
Gusto kong kumain ng prutas at gulay. Ikatlong araw na mula nang mag-end ang stream. Hindi lang may bagong customer. Pati si Xiao King ay aalis na rin. Ito ang pera sa pagkain nitong mga araw. Ito rin ba ay kristal na nukleo? Pakiramdam ko hindi ito pareho. Mataas na antas ng Thunder type na kristal na nukleo. Kung magagawang mong sumipsip at magising ang iyong kakaibang kakayahan, magiging napakalakas ng iyong pisikal na lakas. Ginoo, sobrang hina mo. Sa susunod na segundo matapos mong sumipsip, pwedeng sumabog ang katawan mo. Itabi mo na lang yan. Gawing alaala. Alaala para sa kapatid na babae. Hindi ka na bababalik. Makakabalik pa ako. Ibigay mo sa akin ang room card ng kapatid na babae. Thunder System Gold Core. Tama, 200 puntos. Huwag mawala ang room card. Maaari kang bumalik sa hotel anumang oras. Salamat, ano ang gusto mo? Babalikan kita sa susunod. Mga di kayang ginto at alahas sa katapusan ng mundo. Muling nag-iisa na naman. Pero ngayon, ako ay isang taong may napakabigat na kapalaran. Malugod na pagtanggap. Ginoo ng sistema, parang hindi tama ang kondisyon nitong guest. Nakita na ang guest ay infected ng zombie. Sa huling yugto, nag-check-in sa kwarto. Pwede bang huwag mo akong tignan ng ganito? Napaka-impulit niyan. Pwede mag-check-in. Pero kailangan mong manatiling ligtas na distansya. Naiintindihan niya ba, kaya hindi siya magiging zombie? May 79% na tsansa na magiging mataas na antas na zombie. Ito ay isang tiyak na katotohanan. Ang nakaupo ay panauhin. Magkakaroon pa kayo ng mas maraming kakaibang mga bisita sa hinaharap. Update sa misyon, bayad sa kwarto ng bisita, 20 puntos. Isang mid-level na kristal o 4 na mababang antas na espiritu. Paano mo gustong magbayad? Mababang antas na kristal. Ano itong kristal na ito? Pangunahing pagpapalakas. Nasa silid 100 at isaksi. Umaasa akong masiyahan ang mga bisita. Hindi ko akalain na makakatanggap ako ng isang zombie. Wow, baka na tricycle na sistema. Ginoo, maaari bang iproseso ito? Subukan nating iproseso gamit ang mababang antas na kristal na pangpalakas. Magkano ang bayad sa pagproseso? 20 puntos para sa pagproseso. Parang walang pagbabago. Wow, ano ito? Hindi ito bakal na basura. Ito ang pinakamagandang kasama ko sa paglalakbay. Magandang umaga. Bisita. Magandang umaga. Gutom na ba ang customer? Ako ay isang zombie. Ako ang kabaligtaran ng tao. Kapag lalabas ka, huwag kalimutang dalhin ang keycard. Bumalik bago mag-2:00 ng hapon. Haha. Matagal na akong nakakulong, ngayon lang ako makakalabas at magpakasaya. Maghanap ng kabute, maghanap ng kabute. Naghahanap ng masarap na kabute. Palaging magkalaban ng tao at mga zombie. Siguro natatakot din sa akin ang manager. Tila hindi siya makabalik. Umalis ka na. Kailangan bang hintayin ang maliit na manager para palayasin ako? Nahanap ko na ang kabute, Ginoo. Ngunit karamihan dito ay mga nakalalasong kabute. Sarap na sarap. Hindi ba kayo kumakain ng mga pagkain ito? Walang luha ang mga zombie. Ngunit ang may-ari ng tindahan ay ang pinakamabait na tao na nakita ko. Ang sarap ng inumin, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, kung hindi, tapos na kami ngayon. Okay lang bang magpatuloy sa pag-inom ng sabaw ng kabute mamaya?
Natapos na ang misyon. Nagsasagawa ng independenteng pagtatayo sa ibang mundo. Sa wakas, na-unlock ko na ang banyo. Maliit na manager, pwede ba akong sumama sa'yo? Hindi pwede. Paglabas mo sa pintuan, babalik ka sa mundo ng katapusan. Sige, tutulungan kitang ayusin ang tricycle. CJ. Ang lambot ng unan. Ang galing mo talaga. Salamat sa'yo. Hindi na masakit ang puwet ko. Kahit maliit na bagay lang. Kung kailangan mo, tawagan mo lang ako. Pupunta ako sa gubat para mangolekta ng kabute. Ay naku. Hindi na ako magpapalipad ng hangin at mangangatog. Naliligo na ako, naliligo na. Sa wakas, nagsimula na ulit ako. Muling pupunta bang mangolekta ng kabute? Mainit ang araw ngayon. Baka masunog sa araw, ayos lang ba? Gusto kong kumain ng kabute. Gusto rin ng mga bisita kumain nito. Ipapadala ko sa'yo, suot mo ba? Wow, ito ba ang ginawa mo? Ang ganda, salamat ate. Ngayon hindi na ako matatakot sa araw. Kung gusto mo, maari akong gumawa ng isa pang upuan. Sige, pero kailangan ng maraming kawayan. Pupunta ako sa bundok para magputol. Hindi mo na kailangan gawin. Hinaharap ng mga zombie. Mahilig sa bamboo waving. Ano ang kakaibang pakiramdam na ito? Para sa'yo ito. Ang ganda ng ate. Salamat ate Manager, dapat ay lumayo ka sa akin. Hindi ako tao. Ako ay isang zombie. Alam ko. Ano? Alam ko na mula noong araw na dumating ka. Matagal na niyang alam. Ngunit hindi siya natakot sa akin kailanman. Kahit na tao ka o zombie. Dumating ako sa mga bisita ko. Ang ate na kasama ko kumain. Ang dalawang bisita ay may 75 pataas na pagtanggap. Malapit nang mag-upgrade ang inn. Para makabayad ng bayad sa kwarto si ate. Para siyang ginawang kabuhayan ang paggawa ng sanga. Babalik ako pagkatapos mag-upgrade mamaya gabi. Mag-ingat ka palagi. May misyon ang ate ko. Ako na rin ay magpapasimula ng negosyo. Gusto kong magproseso ng dekalidad na teritoryo. Lalong magiging maganda. Sisikapin kong mapangalagaan ito. Subukan ang bagong kwarto na may araw na unan. Kwarto 101, 20 puntos. Kwarto 201, 30 puntos. Ang mga kasangkapan na may espesyal na bisa ay magpapataas ng halaga ng bahay. Naghihintay ng mga bisitang darating sa katapusan ng mundo. Sino ang may-ari dito na magbubukas ng silid? Sila ba ang mga bisita mula sa aking mundo? Natapos ang misyon at ito ang unang transaksyon sa mga bisita ng mundong ito. Naka-unlock ang gantimpala para sa kwartong 202. Magbukas ng silid. Hindi tumatanggap ng online na bayad ang tindahan na ito. Makatanggap ba ang bisita?
Hindi pwedeng magbayad online. Ayaw na magnegosyo. Huwag nang magpatumpik-tumpik, buksan mo na ang kwarto. Kung walang cash, maaaring palitan ng iba pang mahahalagang bagay ang mga puntos. Naghihintay. Baka naman hindi siya pupunta para tumawag ng tao. Pwede na ba ngayon? Siyempre, sumunod ka sa akin. Bakit parang ang saya ng tunog ng kampana, parang sa maliwanag na araw at buwan? Bigla na lang nawala ang init ng ulo ko. Hindi na masyadong masakit ang ulo ko. Talagang may kakaiba ang hotel na ito. Room 201, 30 puntos para sa isang gabi. Iyan ay 3,000 yuan. Nakarinig ako ng mali sa 3,000. O baka mga itim na tindahan kayo. Totoo ngang 3,000. Sira na ang ulo ko. Maniwala sa ganitong mga sumpa sa pagbubuntis. Pero ngayon maganda ang mood ko, ayaw ko nang makipagtalo. Ginoo. Gusto kong maghabla laban sa nagkakalat ng tsismis tungkol sa akin. Ikaw, matigas ang ulo. Sa wakas, naisip mo na. Bakit biglang nagkaroon ka ng liwanag? Naniniwala ka ba sa wine chime? Malamig ang kutson na ito, malambot pero matibay. Mas komportable pa kaysa sa kutson na binili ko na nagkakahalaga ng 6 na digit. Isang ordinaryong unan lang ito. Nasaan ang function ng masahe? Tama nga, ito ay isang peking tindahan. 30,000 ang halaga ng kwarto. Ano sa tingin mo, sulit ba? Walang kwenta, isa lang itong ordinaryong hotel. Sobrang sakit. Parang may karayom na umiikot sa utak. Walang kwentang epekto. Gusto kong mag-check out. Parang may mga kamay na humahawak sa aking ulo at nagmamasahe. Bawat acupoint ay mainit at hindi na masakit. Hindi ako nahihilo kahit kaunti. Sobrang sulit ang 30,000 para sa hotel na ito. Ang sarap, ang hangin ay napakasariwa. Parang naalis na ang mga dumi sa aking baga. Ang ekspresyon niya ay parang palet ng kulay. Ano ang balak mo, pero mukhang mas mabuti ang iyong mukha kumpara kahapon. Ginoo, mukhang mas maganda ang iyong mukha kumpara kahapon. Epektibo ba ang araw na unan? Mabibili ba ang araw na unan? Ano man ang halaga, okay lang. Magbigay ka ng presyo. Masaya akong makatulong sa'yo. Pero pasensya na. Hindi binibenta ang unan ng araw. Kung kailangan mo, pwede kang manatili ng ilang araw pa. Alam ba niya kung magkano ang nawala sa kanya? Handa akong ilabas ang lahat ng aking kayamanan. Tama, bisita. Pupunta ako para mamili ng gulay. Ano ang gusto mong kainin? Kumain tayo ng mga merienda at xiaolongbao. Titignan ko kung may mabibili. Bukod dito, may iba ka bang gustong kainin? Gusto kong ipakita ang aking kakayahan.
Ang hotel na nagkakahalaga ng 30,000 ay walang pagkain. Ang hotel na nagkakahalaga ng 30,000 ay walang pagkain. Wala akong pera noon. Maaari nang unti-unting dumating ang mga ito. Kung wala kang pera, humingi muna sa pamilya. Mas mabuti pa rin kaysa maghirap mag-isa. Pumanaw na ang mga magulang ko. Sana'y mamatay na rin ako. Itago mo na. Salamat po, customer. Gagamitin mo itong sakyan. Alam mo ba kung gaano kalayo ang lugar para mamili? Pwede akong magtanong habang naglalakad. Hindi ba alam ng bisita kung saan bibili? Sasama na lang ako sa'yo. Dahil sa ngalan ng araw na ito. Kung nasira ang sasakyan mo, anong bibilhin mo, hahanapan ko ng tao para dalhin. Sabihin mo lang sa akin kung saan. Kaya ko nang pumunta mag-isa. Sasamahan kita na lang. Dahil sa pakikisama sa araw. Nasira ang sasakyan, anong gusto mong bilhin, magpapadala na lang ako ng tao. Sabihin mo lang kung nasaan. Ako na ang pupunta. Ginoo, umuwi na kayo. Aalis na ako. Galit na galit ako sa sarili ko sa pagiging masyadong maingay. Kung hindi, hindi sana magkakaroon ng ganitong sobra-sobrang awa. Anyway, wala namang nakakakilala sa akin. Bakit ang bilis nitong sasakyan? At sobrang stable pa. Maulap at maaraw. Uulan ba? Ang sarap ng pakiramdam, Ginoo. Talagang mabait ang customer na ito, malamig ang mukha pero mainit ang puso. Huwag husgahan ang tao sa panlabas. Dahil 20 minuto na lang, darating na sila. Parang pagmamaneho lang, tama ba? Pasensya na sa paghihintay. Sabi ni tita, espesyal ang itlog at pandesal dito. Kainin mo na habang mainit. Gutom na ako. Ayos lang bang kumain ng isang pancake? Makakapatay pa kaya yon sa akin? Magpapalawig pa ng 5 araw. Wala na akong pera. Pwede bang umutang ng tricycle para pumunta sa bayan at kumuha ng pera? Naman, pero mukhang naayos na at naibalik na ang sasakyan ng customer. Hindi ba niya nakita?
Natapos na ang pagproseso ng dekalidad na lupa. Pinalawak ang saklaw ng hotel sa harapang bakuran. Maghahalaman na ako. Buhayin ang lupa, buhayin ang lupa, buhayin ang lupa. Ihahasik ang mga buto, lumaki na kayo agad. Hi! Haha! Sa mga huling araw, ang mga malamig na labanan. Parang lumayo ka sa akin sa sandaling ito. Lanan. Bumalik na ako. Anak, magpahugas ka na ng mainit na tubig. Sa kwarto 201, sobrang comfy ng unan. Ngayon bumili ako ng gulay. Hindi na kailangang kumain ng instant noodles. Ang galing talaga. Iminungkahi ng sistema na isuko ang teritoryo. Ang mga gulay na itinanim mo ay hindi kayang tiisin ang iyong mga kamay. Ayaw ko nang sayangin ang pagkain. Mahal na sistema, maaari bang i-upgrade ang mga kagamitan sa pagluluto? Mukhang masama. Pero masarap naman. Sobrang masarap. Mas masarap ito kaysa sa lahat ng mga pagkain na natikman ko. May pakiramdam ng tahanan. Magaling si Iggy sa lahat ng bagay. Ate, alis ka na ba? Hindi, bukas ng umaga pa ako alis. Ang pag-alis na ito ay para hanapin ang dati kong kapitan. Sanay na akong lumabas sa misyon. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nahanap mo na ba siya? Nahanap ko siya at nahanap ko rin ito. Hindi ko nahanap ang alahas. Susunod, titignan ko sa ibang lugar. Sinasabi ko lang iyon. Ate, huwag mong isipin masyado. Ang ganda ng bulaklak na ito. Yelan, ito ang nabagong rosas. Sa gabi, may kislap na parang hiyas. Sana makahanap tayo ng nabagong kawayan. Gustong umikot ng nabagong rosas. Napakaganda ng nabagong kawayan, meron ako. Ate, tingnan mo. Ito ay gawa sa nabagong kawayan. Talagang nabagong kawayan. Ngunit hindi siya nasaktan ng mutated na kawayan. Tinatanggap ng kawayang ito ang kanyang amo. Paano nangyari ito? Tapos na. Nakita ng kapatid na may kakayahan ang kawayan ng kapatid na Zombie King. Ano ang dapat kong ipaliwanag? Paano ko ipapaliwanag sa kapatid na may kakayahan? Kawayan ng kapatid na Zombie King ah. Huwag na lang sabihin, ayos lang. Basta hindi ka masasaktan. Kung gusto mo. Sa susunod, magdadala ako ng mas maraming mutant na rosas. Gagawin kong pinakamatibay at maganda na pinto. Salamat, ate. Sobrang gusto ko. Pero kung magiging abala o delikado, huwag na lang maghanap. Walang mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng ate. Pagkatapos ng katapusan ng mundo, ito ang unang pagkakataon na nag-aalala ako. Paano ko maipaparamdam sa aking anak na siya ay karapat-dapat?
Bakit nandito si Jiang Jingming? Lumabas ako para maghintay ng pagkain at nagkataong nagkita kami. Itong dalawang ito, mas nakakatakot pa kaysa sa galit ng aking ama na chairman. Ano ba talaga ito? Bakit? Gusto mo bang makipag-away? Hindi kami makikipag-away. Huwag mag-alala, gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Kahit sino ang masaktan, masasaktan din ako. Bisitahin, halos natakot mo ako. Pasensya na, pasensya na. Yung dalawang tao sa labas, kamag-anak mo ba sila? Hindi, ako lang mag-isa sa bahay. Sila ay mga bisita. Sila ay mga mababait at magagaling na tao. Kagaya mo, bisita rin sila. Sana magkasundo kayong lahat. Talagang kaakit-akit ng batang ito. Sobrang nakakatuwa. Piniritong talong na may karne. Piniritong patatas na piraso. Itlog na may kamatis. Talaga bang nakakain ito? Parang liter ng pusa ito, ah. Hindi masyadong kaakit-akit ang itsura. Pero masarap talaga. Masarap talaga. Mas masarap ito kaysa sa mga natikman ko. Masarap ang talong, malambot, mabango at talagang malasa. Ang kanin ay sobrang sarap. Napakasaya ng magpahinga sa ilalim ng araw. Napakasaya ng magbisikleta sa hangin. Sobrang busog, napakasaya. Hindi ito dapat maging dahilan para sa isang salitang si na makaapekto sa magandang pakiramdam ko sa bakasyon. Kidnap, anong kalokohan yan? Talagang sulit ang hotel na ito. Yung unan sa ilalim ng araw, sobrang ganda. Kapag sobrang sakit na ng katawan, parang minamasahe ka ng pinakakomportableng puwersa. Bawat acupoint ay parang namamanhid. Pagkagising, ang isip ay sobrang maliwanag. Sobrang saya at enerhiya. Ang 30,000 ay hindi lang tungkol sa unan. Ito ay tungkol sa bihirang katahimikan sa magulong lipunan. Kain na. Paalam mga ate. Paalam sa ating hotel. Hi. Ingat sa biyahe. Babantayan ko ang mga kristal na kailangan mo. Lanan. Tutulungan kitang hanapin ang kailangan mo sa gubat ng kamatayan. Napakadelikado ng gubat ng kamatayan. Ayokong masaktan at pasakitan ang maliit na manager. Pero ikaw ay masaktan. Ayaw niyang mamatay ako sa gubat ng kamatayan. Isang araw, nagkaisa ang mga may kapangyarihan at mga zombie. Ito ang aking nasakupan. Slurp! Gusto kong tikman kung ano ang lasa ng masarap na prutas at gulay na ito. Bakit hindi magtanim ng mga bulaklak? Ang ibang mga farmstay ay nagtatanim ng mga bulaklak para makahikayat ng mga bisita.
Itong maliit na tindahan ay may bakuran at nagtatanim ng gulay. Wala pang pagkain noon. Nais munang masiyahan ang gutom. Tama, magtanim ng bulaklak. Ano ba talaga ang naging buhay niya noon? Talagang karapat-dapat akong mamatay sa kasalanan na ito. Ngunit ang katalinuhan, pagkalumbay at magandang pakiramdam niya ay umabot na sa 60. Na-unlock ang kwarto 203. Nakuha ang espesyal na kasangkapan, ang soft bamboo sofa. Anong nangyari? Anong ibig sabihin ng magsalita ng tao? Pero siguradong maganda ang bagay na yon. Salamat, Xiao Ming. Huwag naman. Wow, ang galing ni Xiaohua. Ang ganda kahit ang lakas ng hangin. Ang ganda. Lanan. Sige, tatanungin ko. Maliit na manager. Binebenta ba ang mga rosas? Haha. Pwede rin pala yan. Ang bulaklak na ito ay voice-activated. Kahit hindi ibenta, hindi ito voice-activated. Siya ay isang napakasensitibong rosas. Hindi kayang makinig sa ganitong mga salita. Mas mabuti pang huwag nang magsalita ang bisita. Malulungkot siya. Pakiramdam ko nag-imbento siya. Pero ang bulaklak na ito ay talagang malulungkot. Orange, sinubukan ko ang makakaya ko. Gusto mo bang mamatay, Lin Cheng? Hindi ka rin nagsasalita. Ate, nakakita ako ng napakagandang rosas. Tingnan mo, tingnan mo. Sino ang gumawa niyan? Siguradong hindi maganda ang kapaligiran niya. Punta tayo sa bagong isla ni Huayin. Tiyakin kong makakalimutan mo na yung lalaking yun na may malamig na galit. Isang oras lang, ihahatid kita. Saan tayo pupunta? Sa bahay ni Xiaoming. Sabi ko na nga, wala namang kwenta. Anong mahika meron sa maliit na hotel na to? Halos hindi na ako makahinga. Maliit, buksan mo na ang pinto. Magbibigay ako ng masamang review dito. Hello po, gusto niyo po bang mag-check-in? Isang kwarto ng kahel. Kagiliw-giliw na magrenta ng kwarto. Bakit ayaw mo magkaate? Walang nakikialam sa akin, di ba? Naku, hindi ka ba nag-aalala na bumaba ang itsura mo? Bakit ang gwapo mo na ngayon? Masaya ang pakiramdam, komportable ang tirahan. Siyempre, bumabalik ang ganda. Pwede ba akong umupo dito para magpasaya ng mga bulaklak? Basta huwag mo lang mapatungan ang mga gulay ko. Nagpapalakad mag-isa. Marunong mag-alaga ng mga bulaklak at magtanim ng gulay. Medyo interesting itong maliit na manager na ito.
Pumunta ng maaga para mag-check-in. Ate. Isang napaka-ordinary na inn lang ito. Ganito rin ang kalagayan ng paligid. Di ko alam kung anong trip ni Xiaoming. Sinasabi niya kahit ano, nakakahiya sa trabaho ko. Nabasyan ka na, ano? Huwag mong sabihin sa akin na ang kampanilya ang dahilan. Para mapasaya ang pakiramdam ko. Pinapayuhan kitang huwag maliitin ang hotel na ito. Handa akong gumastos ng 150,000. May sakit ka ba? Yung pinakamaganda at pinakamahal. Sandali lang, may customer. Ganap na na-upgrade ang room 203. Masangkop ito para sa pangangalaga sa balat ng mga bisita. Ang sama naman nito. Para lang lokohin ang tao, no? Palitan na natin. May kailangan ka, hanapin mo ako. Nakatira ako sa 201. CJ. Para sa isang lalaki, nagbigay ako ng 3 taon ng kabataan. Kapag naisip ko ito, nagagalit ako. Sa loob ng maraming araw, nawala na ang pakiramdam ng pagkabog sa dibdib. Mas malinaw na ang isip ko. Wenchai, wala kang karapatang magpakasal. Tingnan mo kung paano ako nababaliw para sa'yo. Masaya ka ba? Sino ako at nasaan ako? Ito ay hindi dapat kong pakinggan. Ang tahanan ng mga lalaki ay basurahan. Magmahal ka kung paano mo gusto. Magsimula ka ng pumirma ng diborsyo. Kahit mamatay, hindi ako maghihiwalay. Sobrang saya, parang umabot na sa langit. Salamat sa'yo, maliit na manager. Hindi na kailangang ibalik ang bayad sa kwarto. Bilang pasasalamat Kailangan kong bumalik sa syudad para magpaganda. Huwag akong makita ng ex-husband ko na bumababa ang kondisyon ng balat ko. Ang Rose Aromatherapy ng Guest 203 ay may benepisyo sa pagpapalusob ng balat. Talagang ayaw mo bang subukan? Ate, magtiwala ka sa akin. Hindi ka talaga magsisisi. Mas purong-puro itong maliit na tindera kumpara sa asong lalaki. Okay lang kahit magtagal ng 2 araw. Walang problema, hindi ko na lang makikita ang asong lalaki. Sige na. Ang ganda, sobra akong bumili ng epektibong pabango. Lahat ay labis na pinalalaki. Pero kahit walang epekto. Handa akong magbayad ng 60,000 para sa mga wine chime at sa maliit na tindera. Banayad na amoy ng rosas. Pantay-pantay ang tindi, hindi nakakairita. Kahit sa marangyang hotel na tinutuluyan ko, hindi ito kasing bango. Hindi ka pani-paniwala. Ang kama na ito ay mas komportable pa kaysa sa akin. 3,000 sa isang araw. Medyo nasisiyahan na ako sa kwartong ito. Bakit hindi ito tumutugma muli? Mahal na sistema. Maaari mo ba akong tulungan sa pagbukit? Iwanan mo ito sa akin. Salamat, kailangan kong ayusin ang gantimpala. Bawat kwarto ay may kasamang nasiri. Ang dishwasher ay naka-install sa buong hotel. Kailangan ng internet cable na naka-install. Sa wakas ay may internet na sa nayon. Ang video na ito ay nakakatawa. Hahaha. Ayaw kong magluto. Wala akong lakas, gutom na ako. Anong nangyari sa'yo? Maliit na manager, okay ka lang ba? Dahil matagal nang walang internet. Natatakot na mawalan ng koneksyon sa lipunan, kaya't hindi sinasadyang naglaro ng kaunti. Hindi mo akalain na isa ka palang batang adik sa internet. Kaunti lang, pero nagbabad na.
Pilit na bumangon ng 60%. Kahit hangin lang pwedeng magkasakit. Nahulog ako. Anong gagawin sa hotel? Kailangan itong pamahalaan ng maayos. Mas madali ang mag-recruit ng mga empleyado. Dahil may ipon ako. Para sa sweldo. Kailangan kong mabuhay muli ng 60%. Kahit isang hangin lang pwede akong magkasakit. Nahulog ako. Ano na ang mangyayari sa hotel? Kailangan itong pamahalaan ng maayos. Madaling mag-recruit ng mga empleyado. May ipon ako. Magbigay ng sahod na. May gantimpala para sa pag-recruit ng empleyadong may 5 bituin na angkop. Konektado sa bagong mundo. Saan ba dito ang hindi pa umaga? Diretso akong natulog hanggang madilim. Naku, nag-overnight na ako. Mas lalo pang sumama ang itsura ng balat ko. Dahil na rin sa malamig na panahon, nagka-pimples at black circles na naman ako. At nagpasabay pa ng isang buong magdamag na pagtulog. Malapit na akong makita yung lalaking yun na parang aso. Sobrang nagsisisi ako, sobra. Kailangan kong bumalik sa syudad para magpaganda agad. Magpapakuha muna ako ng larawan at ipapadala sa beautician. Maghanda na sa pinakamasamang plano. Ito ang estado ko pagkatapos magpuyat. Anong oras ang usapan ni ate? Pasensya na, makikipag-ugnayan ako sa'yo pagbalik ko. Hindi nagmamalabis ang maliit na manager. Talagang nakapagpapalusob ng balat ang pabango na ito. Buti na lang at nanatili ako. Hindi natatakot ang amoy ng alak kahit malalim ang eskinita. Tiyak na magiging sikat ang tindahang ito. Hindi, kailangan kong magmadali para mag-renew ng aking stay. Ang bagong bisita ay isang araw nang hindi kumakain. Seryoso ang sitwasyon. Gising ka na, bisita. Tama, bumaba ka na para kumain ng hapunan. May espesyal na epekto ba ang pagkain nyo, manager? Hindi, pero masarap talaga. Kung walang epekto, ayos lang iyon. Hindi ako kumakain ng pangunahing pagkain sa hapunan. Walang makakapagpabago dito. Para sa plano sa pagpapabuti ng kalusugan, kailangan kong kumain ng marami. Anong nangyayari? Bakit ang sarap tingnan ng kanina yon? Tara na, masarap na karne at kanin. Dahan-dahan, ingat na huwag mabilaukan, yenen. Kanin lang naman. Ang sarap naman. Kakain ng kaunti, hindi naman masama, di ba? Kitang-kita naman na halos pareho. Bakit ang sarap? Ang bango at malapot na parang nasa kaibuturan ng buto. Ang sarap, mukhang masusunog na ang uling ko sa sobrang sarap mayon. Ate, kakain ka pa ba? Hindi kumakain ng pangunahing pagkain si ate. Akin na ang natirang kanin. Kakainin ko na lang ito. Bakit parang natatakot si ate na baka makain ko ito? Si Young Master Jiang ay hindi pa kailanman naghugas ng pinggan. Mukhang ang pagiging maganda sa maliit na manager ay patakaran ng hotel na ito. Inaasahan na ito. Komportable, parang nasa ilalim ng malamig na simoy ng hangin. Ang mahigpit na panghihikayat ay mahirap at hindi pinahahalagahan. Napakamalinis at tapat na tao. Hindi nakapagtataka na gusto siya ng matalino. Mayroon bang mabibiling rose-scented night lamp ang maliit na tindera? Napakapamilyar na salita. Tinanong din niya ni Xiaoming. Tinanong din niya kung may mabibiling bambo umbrella sa bakuran. Lahat ng kasangkapan sa inn ay hindi ibinebenta. Kung gusto ng bisita, pwede silang manatili ng ilang araw pa. 1 milyong. Hindi ibebenta. 20 milyong. Hindi ibebenta. 100 milyong. Nakamamangha, di ba? Magbabayad ka ba ng 100 milyong para magpatuloy sa pananatili sa hotel? Ayos lang iyon. Bukas, ipapadala ko si Lin Cheng na may pera para sa pagpapalawig. Magandang gabi, maliit na manager. Paano posible na talagang magdala ng 100 milyon? Hindi ba't naakit ka sa 100 milyon, manager? Hindi ko maisip kung gaano karami ang 100 milyon. Hindi ito totoo. Ngunit ang hotel ay totoo.
Ang pagkakawala ng bisita ay magdudulot ng pagbaba ng rating. Nakakaapekto sa streaming. Ang hotel pala ay bukas ng 24 oras. May paraan bang maayos ito? Subukan nating makipag-ugnayan sa bisitang ito. Kung makakapasok siya ng maayos, maayos ito. Ano ang gagawin ko? Maaari ko bang iligtas siya? I-click ang tanggapin para makapasok ang bisita sa hotel. Tiyak na ligtas. Komportable ang kwarto. Agad mong tanggapin. Kung siya ay mapapahamak, maaaring magising siya sa tunog ng mensahe. Ang bilis lumaki ni Xiao no. Mahal na sistema, gagawa ako ng kristal na nukleo. Ngayon ay may puntos na ako bilang manager. Kailangan ng magtayo ng hotel. 2 mababang antas na tubig na kristal na nukleo. Iproseso ang balon at sistema ng tubig. Natapos na ang pagproseso. Isang fountain ng musika na walang silbi kundi maganda. Kahit nakaluhod. Ito ba ay operasyon ng tao? Ito ang linya ko. Ang galing ng ginawa mong operasyon. Tama na ang laban. Lalong tumatagal, lalo namang nakakabore. Mas maganda pang magrenta ng tricycle. Anong klaseng tricycle ang sinasabi mo? Anong bagong brand iyon? Pare, matagal ka nang binabash ng 1 buwan. Wala ka pang inspirasyon. Maglibot-libot ka na. Baka dito mo mahanap muli ang nawalang inspirasyon. Ay, ang boses na ito. Kahit ang lupa na pinagsisikapan ay maaaring magbigay ng buhay. Ang sigla at damdamin ay maaari ring magdala ng paggaling. Haha, lahat sila. Sinasabi na ako'y naubusan na ng talento. Ngunit ako pa rin ang taong laging may magandang awit. Jen Jingming hahaha. Sobrang saya lang niya. Hindi siya kakaiba o weird. Ang hotel ay ganap na ligtas. Maaaring mag-relax ang mga bisita. Walang pagdurugo, walang sugat. Bakit biglang bumaba ng husto ang health status? Kung may anumang hindi komportable ang customer, sabihin mo agad sa akin. Kahit gaano pa kalate. Huwag kang matakot. Anuman ang mangyari, gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Ginoo ng sistema. Saan siya talaga nasaktan? Ang gantimpala ay pakisuyong imbestigahan ng manager. Ah, magandang buhay. Kapag nandyan na ang sasakyan, tiyak na may daan. Magpapakalma muna ako. Ang ganda ng bisita, hindi ko akalain. Sa maliit na mukha, ang laki ng mga tampok. Napaka-impactful ng kanyang kagandahan. 73.2 ay sa isang kisap mata nawala na. Anong ibig sabihin ng numerong ito? Siyam na 3.3, nag-aapoy na ang sitwasyon. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng 2 numerong ito? Sobrang hindi kaibigan ng mga numerong ito para sa mga hindi sensitibo sa mga ito. Mahilig akong magluto. Mahalin mo ako sa pagluluto. May talento pa rin ako. Ano ang ginagawa ng maliit na tindero? Patatas na may pampalasa. Maliit na tindero, bibigyan kita ng puhunan. Palibutan ang fountain ng musika sa labas. Gumawa ng estatwang ginto at ibenta mo sa akin, paano? Ang yaman naman. Kaya ba ito ang yaman na nag-aaksaya? Hindi ibinebenta ang fountain, kundi ginising ang iyong inspirasyon. Talaga namang may talento ka. Sa halip na magtagal sa buhay na ito, mas mabuting a-record ang tunog ng fountain. O kaya'y magdala ng 1 bote ng tubig. Maaari mong pakinggan at tingnan anumang oras. Naghanda na ang mga bisita ng hapunan, bababa ka ba o kukuha ka ng sarili mo?
Kukuha ako ng sarili ko. Kailangan mo ba ng tulong pababa? Hindi. Hindi ka makakapaghalo sa industriya ng aliwan sa antas ng kagandahan. Napakagwapo. Ate, sinusuportahan ko ang lahat ng desisyon mo. Sinuportahan ko rin. Salamat pero nag-isip kayo ng labis. Humahanga lang ako. Ngunit maliit na manager. Mukhang may problema sa pag-iisip yung gwapong yun kanina. Mag-ingat ka. Grabe, ang sarap ng sabaw na ito. Ikaw, ate, gusto mo pa? Mataas ang calories ng sabaw. Ano ang calories? Kapag masarap, ibig sabihin walang calories. Boss ng maliit na tindahan, tapos na ako. Anong nangyari? Kumain ako ng 2 bowl ng kanin at 2 bowl ng sabaw. Mamamatay ako sa katabaan. Pero, Ginoo, napakaganda mo ngayon. Namumula ang iyong kutis. Maputi at maganda ang mukha. Napakaganda ng iyong katawan. Walang kinalaman sa katabaan. Maliit na tindera, talagang henyo ka sa paggawa ng sabaw. Hindi dahil magaling ako sa pagluluto, kundi dahil maganda ang tubig na ginamit sa sabaw. Ang tubig na ito ay pwedeng inumin ng diretsyo. Matamis at masarap. Ate, anong naiisip mo kapag naririnig mo ang mga numerong 9,374? Antas ng polusyon. Ang mga mataas na antas ng mga espesyal na kakayahan ay nahawahan pagkatapos. Umabot sa 90 ang antas ng polusyon. Maaaring mawalan ng kontrol ang kakayahan. Unti-unting nagiging iba. Kapag umabot sa 95, nagiging halimaw. Sobrang kawawa. Ginoong sistema. Umabot na sa 73.4 ang antas ng polusyon ng bagong bisita, hindi ba? Binabati ang host sa pagtuklas ng dahilan ng pagbaba ng buhay ng bisita. Huwag mong dalhin ang mga responsibilidad na hindi naman sayo. Pero responsibilidad ko bilang manager ito. Para makapag-upgrade agad. Para makapag-accommodate ng mas maraming end of days na customer. Kailangan kong mabilis na makahanap ng empleyadong may 5-star na kalidad.